Sobrang nagalit ako sa sarili ko sa laro na 'to. Sobrang nainis ako. Pero at the same time, dito din po sa laro na ito, na-realize ko yung mga dapat kong gawin kung gusto ko talagang magbalik loob sa chess at maging isang professional chess player ulit. Ano po bang nangyari? Pinakita ko po sa nakaraang video ko yung tatlong laro ko na kung saan 1.5 out of 3 ang aking score dito po sa pagbabalik ko tournament sa Russia. Round 4, kalaban ko po si Konstantin Kondakov. Isa pong 2,000 rated player pero may kalakasan din dahil umi-score po sa mga 2,100 above. Ano po ang nangyari? Eto po, ako po ay itim. Ako po ay naghanda na. Kasi may time na Dahil one game lang sa araw na to, may chance ako maghanda at nakita ko yung laro niya na siya ay tumitira ng D4. Pagkatira niya ng D4, nag-D5 ako which is normal. Nag-C4 po siya, C6 ako na paborito ko, slab defense. Nag-Knight F3 siya, nag-Knight F6 ako. At ayon po sa aking pag-aaral, kadalasan tinitira niya po ay G3. Yan lang po ang madalas sinitira niya. Meron po siyang tinira before na kung saan nag-E3 at kumapture dito. Ngayon, yung kalaban ko po na bata lang po yan si Constantine, 15 magsi-16, tumira po siya ng Knight C3 na hindi niya pa po tinira kahit minsan. At ang reason kaya niya po tinira yan, dahil marami akong laro na ang tinira sa akin is Knight C3, kumbaga naganda siya. At pag ganito po ang nangyayari, obviously naganda yung kalaban mo, papasukin yung linya mo kahit hindi niya tinitira, kailangan mag-ingat ka na hindi ka papasok sa kanyang malalim na home preparation. Kasi ang parang mangyayari po dyan, para mong kalaban, engine. Kasi home prep yan eh. Ginamitan niya ng engine sa pagpe-prepare. Anyway, sa akin pong pag-iisip, no, kadalasan kasi tinitira ko ito. Pero meron din akong laro na tinira ko A6. So, malamang sa malamang sinilip niya yan pareho. Pero, kung i-compare ko yung dalawa, kasi dalawa lang yung alam kong tira dito eh. Yan nga eh. Capture saka A6. Kung i-compare ko yan, eto konti lang laro ko eh. Kaya pinili ko po ito kahit hindi ako ganun kaaral. Ngayon, pagkatira ko ng A6, yung kalaban ko, bay parang inuutulan pala ako, sige, mag A6 ka kasi ititira ko pa rin yung tira ko. Boom. Siya po ay nag G3 pa rin na kung saan ako po ay talagang nairita. Bakit? Kasi home preparation pa lang na-outplayed na ako. Ibabalik ko lang, no? Ah. Ang akin po kasing preparasyon laban sa kanya, pag tumira po siya ng G3, hindi ko ititira yung normal na ganito. Ang ititira ko po, yan kasi madalas tinitira ko Bishop F4, ay Bishop G4. Yan yung pinaplano kong itira. Ngayon, anong diferensya sa nangyari sa laro na kung saan siya po ay tumira ng knight lang po sa C3 muna. Tapos nag-A6 ako. Tapos nag-G3. Ngayon, luging-lugi ako kasi +1 development siya. Tapos nag-waste ako ng tira dito sa A6. By the way, ang A6 po na tira ay tinatawag nilang Chabanenko slab na kung saan mapipilitan ka po na mag-B5. Yan linya yan eh. Para po kung sakali man, ipakita ko lang ano bang reason ng A6 na yan. Medyo may kalaliman po yan eh. Ang gusto talaga ito ay lumabas. No, gusto lang po talagang palabasin. Like for example, mag E3, okay? Lalabas po ito, tapos magki-queen B3 yan yung pinaka-common eh. Pero ang pinaka-diferensya niyan, meron po akong B5 or if not, rook A7. Para yung pressure sa B7 mawala. Yan po pala yung pinaka-idea niyan, kaya po tinitira yung A6 ng Chabanenko slab. Okay? Pero ang ginawa niya nga po ay G3 na hindi talaga very common. I mean, hindi naman yan novelty. May naglaro na yan pero medyo weird yan eh. Kasi usually talaga dito naglalaro yung bishop eh. Pero ayan na nga, no? So, nag-G3 po siya. At ako naman, napaisip ako ng napakatagal dyan. Di ko talaga alam yung gagawin. And I'm pretty sure pag ginawa ko yung mga normal, meron siyang home preparation. Kasi yan yung mga past game ko, kahit dito po sa chess.com, pag tinignan mo laro ko, ganyan talaga. Kaya ako, tinira ko pa rin is bishop to G4. At pagka bishop to G4 ko, medyo nasupresa siya ng konti. Pero, yan pala ay mali. Dahil may knight to E5. Pagka knight to E5 na tempohan, tumakbo doon. Which is normal lang yan eh. Pero dapat wala ito, no? At dahil nandyan na, nagsingit kami ng tira,
nakapag Queen B3, which is good. Na kung saan tinira ko ng Rook A7, yan nga yung sinasabi ko kanina, na sinagot niya ng capture, takes, tapos napakagandang tiradang E4. Grabe yung E4, guys. Grabe. Yung E4 po, ang idea is pawn sacrifice. Unang-una, libre, hindi pwede makapture ng pawn mate, ah. Okay? So, napilitan po ako, kainin po yan ng kabayo. At pagkakain ko ng kabayo, tumira po siya ng tiradang hindi ko inaasahan. Okay? Ang inaasahan ko kasi, una is kakapturein niya po yung pawn sa may D4. No? Na hindi niya ginawa. Ang tingin ko nun actually equal, but it turns out mali ang analysis ko. Kasi ang inaasahan ko to eh. Tapos pagkatira niyan, forsado capture, takes. Tapos tirahan ko lang po ng E6. Akala ko po ito equal po talaga. Ngayon, pagka knight C7, yung knight, akala ko matatrap kasi titira lang po ako ng ganito eh. Ayan o. Tapos titirahan ko lang ng ganito. But for some reason, engine is saying, okay pa dito ang white, magbibishop E3 lang. Talaga? Nagulat ako dyan actually. Kasi pagka F6, abay, di ba yari na? Hindi. May singit pala yan na G4. Hindi ko nakita sa analysis ko. At yung knight, akala ko matatrap, hindi pala. Dahil sa G4 na yan. Opo. Aatras, di ba? At pagka-atras, titirahan ka lang ng knight takes G6 capture. Ayan, ito na yung threat, di ba? It's a trap na. Hindi. Titirahan ka ng knight takes to E6 na napakalalim, brilliant. Makakatakas na yung knight. Kasi hindi mo makapture, may ganun eh. Grabe. Engine po nakaisip niya. Well, ang kalaman ko, hindi din nakita yan. Sobrang lalim, guys. Sobrang lalim. Mahirap makita kahit long game. Anyway, ang ginawa po ng kalaban ko ay tsumik sa may A4. Na talagang ikinatuwa ko. Kasi may tirada ako, babalik lang ako. Ayun. At pagkabalik ko, ang ginawa niya, kinapture niya yan. Tapos kinapture ko ng aking Reyna. At sabi ko dito, pagka-capture ko ng aking Reyna, okay na ako dito. Malamang equal. Malamang pasado na siya kumapture dyan na kung saan kakainin ko lang ng knight tapos kakapture ka dito, mag-i-6 ako. Ganun lang mangyayari siguro, equal para sa aking pananaw. Pero alam nyo ba, no? Ang tinira po ng kalaban ko is knight to B5. Pagka knight to B5 niya, tuwang-tuwa ako kasi ina-analyze ko yan. Sabi ko, ubos ka na bro. Ang tagal niya pong tumira sa knight B5. Mag-isip po siya dyan ng halos 30 minutes eh. Ako naman, habang nag-iisip siya ng 30 minutes dyan, tinitingnan ko na yung tirang knight B5. Sabi ko, talo na siya dyan. Oh, sabi ko, mag-i-6 lang ako eh. Panalo na eh. Oh, hindi niya naman makain, nakapin eh. Yan po ang nangyari talaga. Kaso, abay, may nakita kong tirang mabilisan na hindi ko pinag-isipan. Na-analyze ko na to, lamang na po talaga to, one pawn up na po yan, malinis eh. Kasi hindi naman pwede yung check, king movean mo lang, kulong yung kabayo eh. Kagandahan kasi ng check is nandito eh, yung tore, wala sa A8. So, sabi ko, winning na. Kaso, eto nang malupit dito po ako, bakit ako inis na inis? Kasi ang haba ng oras ko, lamang ako ng konti sa kalaban ko, siguro lamang ako mga 15 minutes. Tapos, nakita ko na to, na-analyze ko na to habang nag-iisip pa lang siya eh. Nakita ko na kasi yung idea ng knight B5. Tapos ako po, ang ginagawa ko dyan, naglalakad-lada ako, nanonood ako ng ibang laro. Kasi tagal nang tumira, 30 minutes. Normal yun eh, sa mga tournament para ma-relax ka. Kasi antukin ka pag nakaupo ka masyado na matagal. So ako po, na-analyze ko na tong E6 and I really think this is already better. Tama ang kutob ko. Better na nga siya. Pero, may biglaan pa akong nakita, teka lang, bakit pala ako mag-E6 kung pwede ko namang i-B6? Oh, di ba? Ang lupit ng B6 kasi, pwede ko nang kainin agad eh. Depensado yung tore. Nakabukas pa yung tore sa may C7, may depensa yung check. So, yan ang tinira ko, mabilisan without isip-isip. At pagka B6 ko, yung kalaman ko, mabilisan din tumira. Sabi ko, yari ka na Brad. Pero mabilis siyang tumira. Queen to C2. Na kung saan, talagang galit na galit ako sa sarili ko dyan. Galit na galit ako sa sarili ko. Kasi napakaganda ng tiradang Queen to C2. From clearly better, lumamang pa ng konti ang puti. Bakit? Hindi ko po makapture kasi may takes at pag kinapture ko doon may mati sa C8.
Ang sakit ng ulo ko. Galit na galit po ako kasi tinira ko ng mabilis yung B6 nang walang isip-isip na para bang naglalaro lang ako ng blitz na bulol pa. Kaya po ako inis na inis sa sarili ko. At ngayon napunta na nga ako sa sitwasyon na tumagilid pa. Tumagilid pa. At inis na inis ako kasi alam ko produkto yon ng kawalan ng laro ko ng matagal. Nawala yung tiyaga ko sa pag-iisip. Dahil blitz lang ang nilalaro ko, sobrang bilis kong tinitira yung mukhang maganda lang sa unang tingin pero may malalim pala na sacrifice na tulad na to. Grabe, nakakainis. Nakakainis. So, dito po, nanggigigil ako sa sarili ko kasi sobrang bad trip dahil sa kasalanan ko yun eh. Para kumbaga naging immature ako sa paglalaro. Ba't ko tinira agad? Hindi ko man lang pinag-isipan. Abay, kinausap ko yung sarili ko while playing. Sabi ko sa sarili ko, hindi tama yung ginagawa mo, Daniel. Malamang matalo ka na naman kahit winning. Kasi ganun nangyari sa akin nung first round, di ba? So, dito talagang nagkaroon ako ng complete change of play. Kasi kinausap ko talaga yung sarili ko dito. Of course, hindi ako nagsasalita na narinig nila. Sabi ko lang sa isip ko habang naglalaro, ay nako Daniel, matanda ka na talaga. Wala ka ng patience. Tinira mo yun, hindi mo nakita yung simpleng ganitong tricks. At dahil doon, ito, namumblema ka. So, sabi ko sa sarili ko, sige, balik natin yung dating Daniel. Nung bata pa tayo, nung matyaga tayo nag-iisip, mag-analyze tayo ng mahaba. So, dito po sa posisyon na to, nag-isip po ako ng napakatagal. At ang nakita ko dito, obviously, kakainin yung tore, itatakbo mo. At pagtakbo niya, tumira na po siya. Ito na yung masakit eh. F3. Nakita niya yung F3. Nakita ko yung F3 na yan eh. Kasi other move, like pag bumalik lang yung knight, o kaya hindi gumalaw yung knight, nag-develop ka lang, may kain pala dito. Kaya dito ko lang nag-develop, atrasan ko lang yan eh. Gaganunan ko lang yan eh. One pawn up winning. Pero F3 kasi yung napakagandang tira. At pagka F3, nag-isip po talaga ako ng sobrang tagal, inanalyze kong mabuti. May mga tirada kasi na pwede akong mag-E5, which is pagka-capture, pwede akong dito umatras para makapture natin yung wala siyang check. Pero may B4 ako nakita, hindi ko ginawa. Pwede din dumirect ka dito, pero hindi din pwede pala. Kasi pagka-capture niya dyan, takes dito, may tulak pala. At pagka-capture ko, bishop takes, ayun, nakapin. Maladali, tapos may mga ganon, ganyan. So, hindi din pwede. At isa pang inisip ko, baka pwede. Kaya lang, baka too much. Pwede din po kasi akong mag-capture dito. Capture, check. Ayan o. Pag nag-king move sa ako, capture, takes, king move. Diba? Hindi din pwede. Kaya napilitan ako, umatras na lang. Ayan. Pero nag-iisip na ako talaga dito ng matagal. Ina-analyze ko lahat. So, pagka-atras, alam ko, ito ititira. Ganun pa rin po kasi pag kinapture ko, may ganun, mate. So, alam ko ito ititira at ito po yung nakakatakot na. Dahil po sa tiradang rook dito. Yan ang masakit. Ito paparating. So, ang mga depensang nakita ko po, baka pwede po ito dito. Pero hindi ko din ginawa. By the way, may tira pa pala dito, knight to d6 na hindi ko ginawa. One pawn up kasi tagilid din. Kasi pag nag-knight d6 ako, capture lang po siya, takes, no? Tapos magbibishop lang po siya dito. Kahit lamang po ng pawn, yung double pawn, tapos yung pair of bishop ang papatay sa akin. Kaya pakita ko, ituloy ko lang. Kasi doon ako nag-isip ng matagal actually. Pero wala, hindi ko po napagana. So dito po, pagka bishop f4, tagal ko nag-isip dito. Talagang para na akong professional chess player ulit. Ang tiyaga ako na mag-isip. Tapos, yung mentality ko iba. Talagang sabi ko, maglalaro ako dito as a real chess master na, as a professional chess player na may tiyaga, na hindi naiinip at talagang mag-iisip na mabuti. Ituturing ko din yung kalaban ko na sobrang lakas na. Hindi ko siya i-underestimate. Tatanggalin ko na yung mga ganong mentality. So, dito po, ang tagal ko din nag-isip dyan. If I remember correctly, nung tumira po ako dito, meron na lang pa akong 30 minutes. Tandaan nyo po, this is only move number 15. Ang time control po is 1 hour and 30 minutes with 30 seconds increment per move. So talagang dinidrain ko na yung oras ko thinking, and I'm so proud of myself sa part na to. Kasi nakita ko po yung number 1 engine move. Kasi pag normal kang tao, ang ititira mo ganyan eh. Kaso may knight c7,
tapos king d8 and then mahihirapan ka. Pero nakita ko po itong number 1 engine move which is mahirap makita basta-basta. Ito pong king to d8. Kining movean ko lang. Normally, hindi mo ititira yung king move lang sa sitwasyon na ganito na ikaw ay inaatake. Normally, hindi mo gagawin yan. Kasi nga, ang king dapat safe. One pawn up na ako eh. Pag napunta po yung king sa safety, is goods na. Kaso, ang king, ang slow development po is hindi maganda. Kasi may mga time na pwede niya mabawi yung pawn eh. May mga idea po na ganun eh. Tapos kakainin ka pagka rook takes knight check eh. Tapos may kain na doon o kaya knight takes. Kaya hindi ko po magawa yung e6 na simple lang. No? Kaya napilitin ako mag-king move. Ano ang diferensya? Ang malaking diferensya po niyan, hindi niya po ito makapture kasi may rook takes. Tapos yung knight hindi makatalon dito. Pwede nang kainin tong kabayo by the way kasi may ganun. Yun po ang diferensya niyan. Ngayon, of course, nakita ko po yung mga posibleng tira niya like rook c1, number 1 engine move. Pero nakita ko din po yung pinakamagandang depensa na hindi mo makikita kung hindi ka magki-king move. Kasi pagka king move mo, ganun pa rin po yung pressure na binibigay sa c7. Gusto talagang italon dyan, no? Para malibre din yun later on, may pressure. Yung king ko nasa gitna pa. Nakita ko po kasi yung knight e8 before play king d8. Binigyan ng slot yung knight to. Parang, vacating the square para madepensahan. At lamang po ang white dyan, kahit konti. Pero, dumidepensa na po ako ng tama. So, basically, pinapahirapan ko siyang gawin yung mga atake niya dahil dumidepensa ako ng matindi na. Kasi nag-iisip na ako eh. Anyway, pagka knight to e8, tumira po siya ng king to f2, number 1 engine move pa rin. Malakas yung kalaban ko, puro engine move na tinitira. Ako naman po ay tumira ng tiradang f6 na kung saan abay nag-blunder na naman. Ang reason ko po kasi dito, very ambitious na ako. Ibalik ko lang po, no? Guys, bakit po hindi ko kinakapture ito? Once again, may capture po dito, no? At pag kinapture ko po yan, may check dito. Okay, kaya hindi ko po kinakapture yan. Ngayon, ako po ay tumira ng F6. Di ba? Nag-F6 na mali. Ito, ang reason dito, kaya hindi ko na nakita yung tamang tira dito dahil po sa aking kakayahan. Talagang mahina. Yun na yun. Kasi nag-isip na ako dyan pero hindi ko nakita to. Alam niyo kung bakit po mali? Ha? Bakit mali? May ganun. Putik na yan. Sa sacrifice lang daw yung bishop. This is according to engine. Hindi po tinira ng kalabang ko yan. Sacrifice the bishop. Para saan? Kakainin, depensado pa rin naman. Saka ka maggaganon. Basically, the engine is saying, kahit magsayang ka ng tira as long as mapaalis mo yung reyna, lamang. Grabe. Grabing G4 yan, no? So, ang only move is mag-knight, tapos takbo. Pero tagilid yan. Kasi hindi daw safe yung king. Hanap yung engine. Ako hindi ko na talaga nakita yan. Na-miss ko na yan. At nung tinira ko yung F6, ang idea ko po kasi talaga E5 eh. Kasi once nag-E5 ako, pwede ko nang kainin yan. Malalaman nyo sa nangyari sa laro eh. Kaya may gusto akong gawin pag nag-E5. Ipapakita ko po. Ang tinira po ng kalaban ko, ang normal na tira na H4, which is nakita ko. Kasi yan talaga gagawin niya para dito. Pero pagka H4, mag-G6 ako eh. So sabi ko may G6 naman. At pag gumanon siya, pwede kong ganyanan. Okay? So, ang ginawa naman niya, tumira po siya ng bishop to d3. Medyo time pressure na talaga. Less than 5 minutes na lang po ata kami dito. At ako, talagang time pressure na I think it's time na to play aggressively. Nag-E5 na ako. So, ang E5 po, once again, libre po yan. Pero pag kinapture mo kasi, mabubukas to eh. Tapos, malilibre na yung kabayo eh. Kaya ang ginawa niya, umatras yan. Umatras po. At pagka-atras niya, sabi ko, kakapturing ko pa rin. Anong reason? Pagka-takes niya kasi, may mga tira na ako. Like queen to e6 or queen takes to b5. Ngayon, ina-analyze ko itong mabuti. I'm pretty sure queen e6 is the best move. Kaso, hindi ko po ginawa eh. Sa kadahilanan na walang oras, we're having like 3 minutes
both side, masyado pong mababa para mag-calculate na marami sa posisyon na medyo magulo, mas pinili ko pong i-simplify. Sabi ko, tanggalin ko na nga yung mga kaguluhan yan. Kasi pag nag-queen e6 ako, baka gumanito lang eh. O kaya dito eh, tapos bubuksan, tapos dadaanin ako sa mga sacrifice na gugulo. I think it's already winning. Pero sabi ko, winning din kasi to eh. Ito po yung tinira ko eh, second best move lang na magtataka ka kasi may check. Pero pakikita ko po kung bakit. Kasi pagka-check king move, capture, harang. So, ang ending po ngayon, equal kami ng pawn, pero meron po akong dalawang kabayo kapalitore. So, that is a winning on my point of view. So, ang ginawa niya po is, kinapture niya po to, take scope, and then tumira po dito. Ayan. So, sabi ko sa sarili ko, okay na to kasi mas mahirap laruin for his side kasi medyo may mga threat pa nga akong capture dyan. Tapos siya kailangan umatake, which is mahirap kasi lakas ng gitna, lakas ng mga kabayo eh. So yan yung nangyari. Oh, panic time na po ito eh. Tumira po ako ng knight to d6, hitting the queen. Tumakbo po siya dito. May mga threat po siya ng ganyan. Pero sabi ko, okay lang yan. Ang tinira ko po is nag-king move lang. Ayun. At pagka-king move ko, tumira po siya ng bishop lang. Ayun. At pagka-bishop niya, this is time pressure, guys, no? Nag-analyze ako dito and I almost play this immediately. Buti na lang, nag-post pa ako ng 30 seconds konti. Ano na po ito eh? 2 minutes, around that yung aming mga time. May 30 seconds increment per move, no? So, tumira po siya dito. Kala mo, daling depensahan, gaganito ka lang. Abay, hindi po pwede. Kasi may ganito eh. 'Di ba? Eh di, i-develop mo na lang, total depensado pa naman, hindi pwede ito. Dito ako muntik ng mapatira agad. Buti na lang di ko ginawa. Kasi may sacrifice pala dyan, buwisit. Ayan oh. Ganyan ang mangyayari. Buti na lang, napaisip pa ako ng konti. Dito na pumapasok yung kumbaga, kahit papano, nag-practice kasi tayo ng blitz. Kaya pag mabilisan, medyo nakukuha pa natin yung mga tricks. At nakita ko yung tamang tira dito, which is number 1 engine move. Sabi ng engine, queen to b4. I'm so proud of myself nung nakita ko yan. Pusang gala. Muntik na ako. Kinabahan ako nung nakita ko yung sacrifice eh. Sabi ko, ito pala maganda. So, pag umatras siya dyan, check, tapos na. Kasi mapapalit yung mga pyesa. And I'm already quality up. That's very easy endgame for me. Kaya nga po siya, ang ginawa niya na lang dyan, tumira po nito. Pero pagkatira niya dyan, ay wala na. Wala na yung rook tira dito. So, pwede ko na itong gawin. Ayun. And this is already clearly better. Ayan. Kasi ito na po kasunod. Dito medyo nakakahinga na ako na malumag. Sabi ko, okay, alam ko na this. So, tumira pa po siya nito. Tinakbo ko lang doon. Ayan o. Saka siya umatras na inatake ko yung Reyna. Ito lahat forcing na eh. Na kung saan pumunta siya dito, tapos inatake ko ulit. Pumunta po siya dito, kinapture ko. Kinain niya to lahat of force eh. Kinapture ko with a check. Okay? And then, pagka-capture ko with a check, hindi niya na tiniksan kasi capture lang ako dito. Check siya ng isang beses. At pagka-king move, wala na pong check. Kahit dito lang ang mag-king move eh. One piece up na malinaw na yan eh. Anyway, ang ginawa niya po, gumanito eh. Na kung saan kinapture ko lang. Yung pawn. Ayan. Tapos pagka-check niya, kining movean ko lang. Ayan. Nasa nag-design na. Grabe yung time pressure na yun. Very crucial pa. Muntik pa akong matrix. Kaya napaka-importante na huwag kang titira ng mabilis. Kasi marami po ang viewers ko, mga hindi talaga chess player, na nagsasabi, sobrang bagal tumira, ano bang klase yan, namimiss mo pa yung mga ganun. Hindi po ganun kadali mag-chess. Lalo na pag long game, marami kasing tricks na maaari mong mamiss at hindi makita. At kailangan mo talagang pag-isipan. So, ganun talaga ang chess. Hindi ganun kadali kasi bawat isang tira gumagalaw yung posisyon, nagkakaroon ng ibang tema, nagkakaroon ng ibang tricks at tactics na lumalabas sa board. Kaya, very careful ka dapat. Anyway, masayang-masaya po ako sa pagkapanalo ko na yan kasi from busit na busit ako, na-realize ko, ayun, ang kailangan kong gawin. Kasi magbabalik na ako sa chess. At dahil po dyan, naging very ambitious na ako sa mga sumunod na laban. Ipapakita ko po next video, pero ano bang standing after round number 4? Pakita ko lang po. Ito po yung standing after round number 4. So, leading po, nag-iisang IM. Ang dami pong GM nakasali, pero IM ang leading. Tapos, 3.5 ang GM na isa, sa isa pang IM. Ayan po, ito yung youngest IM, si Roman Sokshev.
Ayan, 3 points together with Bacojo. Ayan, no, si Marche Bacojo. Siya po ay kasalukuyan 3 points. Siya po yung number 1 Pilipino so far. Tapos si Concho, ayan si Prin pala, estudyante ko, ayan po. So, 3 points din. Siya po yung kasama kong pumunta. Si Michael Concho, 2.5. Ayan. So, marami pong 2.5 na Grandmaster. Okay? Ayan. At ako po, kahit na after 5 years ako naglaro, hindi tulad ng mga player dyan, very active player. Ayan, 2.5 din tayo. So, nakahabol na ng konti. So, nakahabol na, medyo umokay na. Ayan, si Vince Angelo Medina, 2.5 din. Ayan, nanalo din siya last round. Ang alam ko eh. Ayan, so nakatalo siya ng 2,300. Lakas ni Vince, actually. So, yan po ang kabuuan. Tingnan nyo nga, yung mga seeded 2, nag-struggle, 2 points lang. Hirap po sa torneo talaga na to. Di ba? May palusot ako, kaya kahit talunan. Di seryoso, ayan, 2 points lang. Mga GM, di ba? Ay, GM. Ayun, ito, GM din, 1.5 lang, seeded number 6. 1.5 seeded number 6, guys. Ganun po kabigat yung torneo, eh. Ang hirap makascore, promise. Kasi yung mga bata, mga talaga namang, ayun, mga GM, guys, 1.5 lang mga GM, magkakatabi pa sila. No? Yung mga bata po kasi na naglalaro dito, sobrang batak. Talagang aral na aral. Kaya po ang title ng torneo ay Russian Chess Crown dahil mga region champion pala yung mga kasali dito. And then nag-invite sila ng foreigner para may chance makakuha ng Grandmaster Norm, yung mga local player nila na talaga namang malalakas. Para makakuha nga ng Grandmaster Norm, I am Norm. Yun yung pinaka-goal ng torneo pala na yan. Kaya nag-invite sila ng mga player from outside. Yung mga na-invite po dito, pre-registration fee, saka pre-hotel. Yun po yung nangyari sa amin, kaya po ako nakalaro. Okay? So, basically, ang gastos lang is plane ticket. Libre hotel, libre registration fee. Ganon din nangyari sa mga Pilipino, ang aking pagkakaalam. Intentional yung ginawa nilang pag-invite para ipakain kayo sa mga buhaya nilang player. Anyway, that is round number 4. Abangan nyo po yung mga susunod pa na round. Muli ito po yung Coach P, the Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. Salamat sa suporta. God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.